ano yung papel ng mindset sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa paggawa ng desisyon? So, sa akin, ang importance kasi ng mindset, may mga fear mindset, may mga growth mindset. Ganun lang, simplihan na lang natin tong mindset kasi malawak yan eh. We get to focus, people get to focus on different mindsets kasi. Minsan napalaki tayo with the fear mindset. Pero, tandaan natin, karamihan na nakikita natin nagsasucceed have a different kind of mindset. Paano naapektuhan ng takot sa pagkakamali ang decision sa negosyo? Let's work with generalizations. There are some business people who don't have fear of mistakes. Yung meron tayong mga nakikitang mga tao na sulong lang ng sulong. Tama ba? Yes. Pero meron din tayong mga nakikita na business owners that pag nagkamali sila tapos sobrang naapektuhan yung business nila, natatakot na silang ulitin yung mga ganong decisions. It's Correct. because, tingnan natin, did we learn from our mistakes? Business natin ito. Like business natin ito. Ayun, magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa Business Natin To. Ayun. At ngayon po ay, ano na ba ngayon? Ang bilis ng panahon, no? January 6, 2026. Nako, ang bilis ng New Year na New Year. Nako, kung nakaraan lang, January 1, ngayon January 6 na. Maya-maya, ano na naman, December na. Nako, nagmamadali na naman tayo. Anyway, mga partner, no? Welcome po kayo dito. At gusto kong batiin muna lahat ng mga nakikinig po ngayong gabi sa Facebook, sa YouTube. Ayan, magandang gabi po sa inyong lahat. At syempre, kasama ko mga partners, kompleto kami. Nasa Zoom, si Partner Quest at si nakatabi ko, si Partner Manuel. Magandang gabi sa inyong dalawa. Yes, magandang gabi, ka-partner Randy, ka-partner Manuel. Kumusta kayo? Kumusta ang studio? Sa kasalukuyan po, nasa labas ako ngayon. May ina-attend tayong isang taxpayer. Ayun. Kumusta, ka-partner Manuel? Maayos naman at napakaliwanag ng studio namin, nasisilaw ako. Siguro mahina na talaga mata ko. Pati ako eh. Ano ba? Parang napakaaliwalas at magandang gabi, kapartner Chris, kapartner Randy at sa ating mga taga-subaybay. Samahan kami sa isang oras ng makabuluhang usapan tungkol sa negosyo at sa tax. At magandang gabi, kapartner Randy. Tama ka dyan, partner, no? Kasi yung pag-uusapan natin mamaya, nako, etong natin, guest natin, ito pangalan nito, nag-seminar ako sa kanya o nag-train ako sa kanya din. Nice. Oo. Ang galing nito, wala akong masabi. Talaga, inaasahan natin yan, kapartner Randy. So sa lahat mga nakikinig po ngayong gabi, no, kung may katanungan po kayo tungkol sa topic natin ngayong gabi, pwede kayo mag-text o tumawag sa 0997-824-9408. Ayan po. At syempre, Partner Manuel. Siyempre, kami po ay live sa radyo sa 1350 sa AM Band, sa Facebook, UNTV Radyo La Verdad, at sa aming page mismo sa Business Natin To On Air. At of course, live din po kami sa YouTube, sa UNTV News and Rescue, kapartner Randy. Yes, thank you, Partner Manuel. At syempre, may paalala tayo, tax paalala, Partner Chris. Ano may mga paalala natin dyan? Reminder mo dyan? Wala talaga, ka-partner Randy, no? Sa atin po mga viewers sa Facebook, ayan, naka-Facebook live tayo. Ayan, ito na po yung ating tax paalaala or tax reminder for tonight. January 8, naku, ang bilis, no? January 6 ngayon, January 8, ito yung deadline. Submission ng all transcript sheets of official register books used by dealers, manufacturers, tool manufacturers, assemblers, importers of alcohol products, tobacco products, petroleum products, non-essential goods, sweetened beverage products, mineral products, and automobiles for the month of December 2025. Then, on January 10, Saturday po ito, submission din ng list of buyers of sugar together with a copy of certificate of advance payment of VAT made by each buyer appearing in the list by a sugar cooperative. So, this is also for the month of December. So, kasunod dyan is information return on releases of
refined sugar by the proprietor or operator of a sugar refinery or mill for the month of December 2025. Back to you, kapartner Randy. Ayun, thank you, partner. Ayun, partner Manuel, ito, balik ko sa'yo. Sige po, Oo, sige po. May katanungan ako sa'yo. Kaya, hindi ba math yan or Ay, hindi, ano algebra? to? Mas grabe. Trigo. Katakot yan, ha? Ako nasa hot seat. Sige po, sige po. Kapag sinabing tax, ano nasa isip mo? Ano ba to? Nakaka-stress ba sa'yo? Na-stress ka ba? O sinabing kaltas ba to? O dagdag, dagdag na bayarin? All of the above. Pero nasa isip ko lagi, obligasyon natin ang magbayad ng tax. Kaya bilang isang Pilipino, kasama lahat yung nasa taas na yun. Pero kailangan kong bayaran, kapatid Randy. Tama ka obligasyon dyan. yan, obligasyon. Tama ka dyan, partner Manuel. Yung tunog. Pampabait. Napakabait mo. Salamat po. Amen. But kay partner Chris, yan, yung kapag sinabing tax, ano yan simpleng-simple lang sa bokabularyo niya, di ba? Oo. Partner Chris, ano ba ang ano dyan natin? Kapag sinabing tax, ano ba ang nasa iyong kaisipan? Ako, pag sinabing tax sa sarili ko, ang sinasabi ko sa sarili ko, as Filipino citizen, obligasyon kong bayaran yung aking karapat-dapat ibayad sa gobyerno at iambag ang aking part ko sa government. Yun yung aking, sa akin yan yung aking panatao kapag Randy. That's why kung ano yung dapat kong bayaran sa gobyerno, babayaran ko on time, in due time. At walang ano yun, walang labis, walang kulang. Kaya yung mga taga Bureau of Internal Revenue, iwas po ako sa LOA kasi kung ano po yung actual kong dapat iambag sa Republika ng Pilipinas, yun po yung ibinabayad ko. Ay, napaka ano naman yan? Napaka nationalistic. Oo, maka-Pilipino, Maka-Pilipino. maka-bayan na pananalita. Kasi kapatid Randy, kailangan nating ibigay natin sa Republika ng Pilipinas, ano ba yung dapat nating iambag through yung pagbabayad natin ng buwis. Ayan. Actually, mga partner, no, yan na yung ano natin, bagong segment natin, yung taxionaryo. Yun pala. Oo, kaya ganito tayo. Kaya ganun pala yung introduction tungkol sa tax. Oo. Kasi ano tayo, from day 1 ngayon, January, may taxionaryo tayo. Kung kailangan pang mag-editorial about tax, gagawin natin. Maganda yan. Or ma-explain natin mabuti yung aside from that, yung interview natin sa mga guest natin, Yes. may konting editorial, taxionaryo, para maintindihan mabuti kung about tax, di ba? Maganda dyan. Oo. Nakaka-excite yan sa panibagong pagbubukas ng taon na ito sa programang Business Natin To. Correct ka dyan, partner. So, yan yung mga pag-uusapan natin, mga partner, no? So, pag-usapan na natin ang second segment natin, partner Manuel, ang Biz News. Yun. Pasok? Nagmamadali. Okay, habang naghihintay tayo sa bumper yan. Yan na. Oh, wala na. Tuloy na natin sa ating Biz News. Biz News. Maraming salamat, voice over. At punta na natin ang ating business naman. At eto nga ang business. Kasi napaka-importante, kapartner Randy, na sa business ay meron tayong malaman tungkol dyan. Business groups, ibinalik ang mga reforma para wakasan ang pag-abuso sa tax audit. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Suportado ng mga pangunahing business groups ang reforma ng gobyerno para wakasan ang umano'y pang-aabuso sa tax audits ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa FFCCCII at PCCI, mahalaga ang mas malinaw at patas na pagpapatupad ng letters of authority upang maibalik ang tiwala ng mga mamumuhunan. Plano rin ng Department of Finance na limitahan ang pag-issue ng LOA at suspindihin ang field audits para protektahan ang mga nagbabayad ng buwis. At yun ang ating balita para sa Business Natin To, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Maraming
Salamat. Maraming salamat, Cecil Alabata Cruz. Na abuso pala yan, kapartneran. Yes, partner. Actually, partner, ang panawagan natin dyan, ang ngayong January, dapat yung previous LOA dapat i-cancel muna. Syempre, na yan eh, nabahiran ng ng pangalan nito, ng kapag duda. Yeah. Oo. Syempre, kapag may duda ang mga taxpayer natin, wala nang wala, parang sinabi, ay, magbayad na lang ako dyan, di ba? Oo. Mag-under the table na lang ako. Di ba? Hindi ba ka partner Randy, sabat lang ako. Bilang, hindi ba yun nabahira ng kasalanan? Kanina po, heaven, Ang babait kanina. Ang mabait kanina. Bigla ngayon, may kakaiba. Oo. Sana yan, pinapanawagan ko na i-cancel muna ang previous LOA. LOA. Tapos bago na, 'di ba? Partner Chris. Yes, mas maganda siguro ako nananawagan sa ating mahal na commissioner magkaroon ng further study na paano ba makaka-collect ng tamang buhis through issuance ng letter of authority. Kasi yung procedure per se nawawala sa pakiramdam ko at sa aking nararanasan sa aking mga kliyente or sa kliyente natin na kapartneran, yung mga taxpayer po nating pinutulungan. Nawawala yung procedure. Nawawala yung ano ba yung dapat gawin kapag ikaw ay na-issuehan ng letter of authority. Ganun na lang ba talaga? Parang nandoon yung pananakot sa taxpayer. Kasi ang taxpayer, since kulang siya ng kaalaman, lalo na pag naka-receive ng isang notice from BIR, nauuna na kagad yung takot, yung fear, na which is dapat ma-overcome ng taxpayer at maliwanagan, bakit ba ako kinakailangang matakot na hindi pala ako dapat matakot? Ayan, partner Randy. Tama ka dyan, partner Chris, no? At idagdag ko lang dyan, kasi kapag, hindi naman ang taxpayer din kasi ang nag-uudyok sa ating mga pangalan sa mga revenue officers. Yes. Kasi, minsan, ang taxpayer ang may may kasalanan, alam niyang ang kanyang binabayad ay kulang, 'di ba? Okay. So nakikiusap, 'di ba? So damay-damay na. Lahat damay-damay eh. Para ba sinasabi mo si taxpayer guilty ka agad? Hindi naman lahat, 'di ba? Hindi lahat. Oo. Hindi naman lahat. Oo. Kapag Randy, lang yan, sa matter of kulang ng kaalaman ang taxpayer, bakit siya na-audit, at ano yung mga aksyon bilang taxpayer, bilang mambubuhis, ay ano ba yung dapat niyang gawin o dapat niyang aksyon or obligasyon para ma-settle legally yung kanyang examination. Correct. Buti na lang, napag-uusapan yan dito. Yes. At marami naman ang paraan na pwede kang magbayad ng maliit lang na hindi ka mag-under the table, di ba? Baka mamaya, Alam mo, ang isang nagpagastos pa lalo. Yes, kapartner Chris. Ka-partner Manuel, ka-partner Randy, ang alam mo isang magandang tulong sa ating mga taxpayer, makinig sila dito sa ating Yan, program. sinasabi Every natin. Tuesday and Thursday, 7 to 8 p.m. po. Yan. Yeah, tama dyan. Naalala ko nga, na-discuss na dito ang yung tungkol sa pag-o-audit eh. Ilang beses Ilang na, beses partner. na, oo. Kung itong business natin to na segment, dalawang beses na yata ngayon Yes. Oo. Oo. Ngayon Kaya- sa business Dalawang natin to. beses Oo. ba? Oo. Napakaganda Kasi isa nun. yan sa favorite kong topic. But, sa atin nung tax Umpisa service natin. from time to Ngayon. time. Halos madalas Oo. talaga. Pero dito sa business natin, hindi lang negosyo pag-uusapan, pati tungkol sa tax. At speaking of business, magandang introduction yan kasi may guest tayo maya-maya ka-partner Randy na napakahusay. Sabi mo nga ay yung trainer mo siya. Before. Yes. Yeah. Yes. No, hindi lang before. Nung isang buwan lang yan. Ganun lang. Nung isang Recently buwan lang yan. December lang yan. Oh. Sumama ako sa kanyang webinar. Wow. Oo. Nice. Anyway, mga partner, huwag kayo aalis muna. At yan yung pag-uusapan natin kung paano gawing lakas ang pagdududa at buuin ang self-trust. Yan ang iba pang mga tips sa decision making. Ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng programang
business natin to. Business natin to. Live business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Sa ikasyam na taong pagbibigay parangal ng Epic Awards ng Philippine Academy of Medical Specialists, tumanggap ng pagkilala ang kauna-unahang radio mobile booth sa bansa ng Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Kaya nagpapasalamat kami sa Epic Awards sa pagkilalang ito sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Asahan po ninyo mga kasangbahay na tuloy-tuloy ang public service na aming gagawin dito sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. To God be the glory! Bayanihan, programang hatid ng Armed Forces of the Philippines. Dito pag-uusapan ang mga solusyon sa problema sa kapayapaan ng ating bansa. Bayanihan, mapapakinggan tuwing araw ng Biyernes, alas 3:30 hanggang alas 4 ng hapon, dito sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay, maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Narito ang mahalagang paalala upang maiwasan ang cyberbullying at maging responsableng netizen. Sugpuin ang cyberbullying. Iwasang makipag-text, makipag-chat at makipag-video call sa mga taong hindi mo kilala. Piliin ang iyong makakasama dahil ang pagkakaroon ng maraming kaibigan ay sa kanyang sariling kapahamakan. Alalahanin ang iyong kaligtasan. Maging responsableng netizen. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Araw ng Lunes, nasa opisina ka, nakaharap sa computer mo, nang biglang mali. Kapag may lindol, tandaan ang mga sumusunod. Huwag mag-panic at huwag tumakbo palabas. Maging alerto. Agad dumapa at maghanap ng matibay na sisilungan at kakapitan. Huwag lumapit sa bintana, sa pintuan, sa pader at sa mga gamit na maaaring tumumba dahil sa lindol. Protektahan ang iyong ulo gamit ang mga braso, unan, libro o anumang maaaring gamiting pamproteksyon. Huwag lumabas hanggat hindi pa tapos ang lindol. Maging handa kasangbahay. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Mga kababayang nangangailangan ng tulong, dininig ng Diyos ang kanilang mga daing sa pamamagitan ng mga biyayang kanilang natanggap mula sa programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Nakakulong
kulong po kami, bawal po kami ilabas-labas pag hindi kinakailangan. Pero katulad po nitong programa nyo, talagang malaking tulong po sa amin ito. Lalo na po sa mga walang pambili ng gamot, talagang sobrang tuwa po namin. Malaking tulong po kayo. Maraming salamat. Nako, masayang-masaya po dahil sa katulad ko po na walang dalaw dito, walang kakayahang magpabili ng gamot. Sa mga nararamdaman ko, talagang malaking bagay po ang programa nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Sobrang galing po. Nabigyan po kami ng pansin para patignan po yung bawat kalusugan namin sa amin. Sobrang salamat po kasi binigyan nyo kami ng pansin. Kahit nandito kami, di porkit preso kami, baliwala na lang sa iba o sa inyo. Binigyan nyo po kami ng pansin. Sobrang salamat po. Tunay na kalinga para sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Hindi matutumbasan na kagalakan. Naramdaman ng mga benepisyaryo ng programang MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan dahil sa biyayang kanilang natanggap. Thank you for the organization, sa lahat ng mga production team, and sa lahat ng bumubuo nito dahil tunay na kayo yung mga ginamit ng Panginoon para pagpalain yung mga kababayan natin dito. Marami ang naitulong. Nagpapasalamat kami sa founder ng MCGI dahil umabot dito sa amin ang ganitong gawain. Kasi God is good talaga. Yung mga ganitong events, sobrang thankful ako sa Panginoon kasi may pagpapala pa, may gamot pa, may mga ano pa. Basta masayang-masaya ako sa ganito. To God be the glory. Ha? Mabubuting gawa at pagtulong sa kapwa. Hatid ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Dahil business natin to. At nagbabalik po ang programang Business Natin To. Alright! At syempre, ngayong gabi, nako, excited po ako dahil ang galing ng ating guest ngayon. At kung may katanungan po kayo or suggestion sa ating topic, pwede kayo tumawag sa or mag-text sa 0997-824-9408. Partner Quest. Ayun. O di kaya message sila if ever may question sila. Pwede din po kayong mag-message din sa ating Business Natin To on here. Ayun. Ay, Partner Quest, may katanungan ako sa iyo. Nasa mo na ba yung yung magduda sa sarili mo tapos bago ka mag-decide sa iyong negosyo? Siyempre, kasi lahat naman tayo mararanasan natin yan, lalo na kung hindi tayo confident dun sa isang gawain, ka-partner Randy. Correct ka dyan, partner, kasi ang iniiwasan natin dyan yung magkamali. At Yes. syempre, kapag nagkamali tayo sa negosyo, may may pinag-uusapang cost. 'Di ba? Baka mamaya malaki yung pagbabayaran. Masalo sa tax kapag nagkamali ka sa pagko-compute ng tax, sigurado malaki ang babayaran mo. Correct. Actually, anyway, partner, no, yung pagdududa, normal lang 'yan. Kasi syempre hindi naman tayo perfecto as negosyante, 'di ba? Hindi naman tayo sila Henry C, 'di ba? Na napakalaking negosyante na ang dami niyang mga galamay. May managers, may BP, 'di ba? At syempre, mas lalo tayo, maliliit lang na negosyante. Ayan. So yan yung pag-uusapan natin, partner, yung pagdududa at yung pagdudang yan, i-convert natin sa mas magandang yung kumpiyansa mo tataas ba at yung mas lalago ang iyong negosyo, di ba? Ayun, kaya naman ka-partner Randy, no, ngayong gabi, tatalakayin natin kung paano mahuhubog ang kumpiyansa sa sarili at bakit ito mahalaga sa epektibong pagdedesisyon sa larangan ng pagnenegosyo.
So, upang bigyan tayo ng tips at advice para mahubog ang ating self-confidence na sinasabi ni Sir Randy, ayan. So, sa pagdidesisyon, may kinalaman sa pagninegosyo, makakausap natin live by Zoom ang isang sales and persuasion trainer. Walang iba kundi si Mr. Ken Sumera. Mr. Ken Sumera, magandang gabi po and welcome po dito sa aming show. Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayun. Kamusta, sir? Hi, Randy. Kamusta po, sir, ngayon? Mukhang medyo masama ang pakiramdam mo eh. Oo. Karamihan ng mga kaibigan ko rin, sunod-sunod nagkakatrangkaso. So medyo tinamaan lang ako, pero syempre game tayo sa diskusyon natin ngayong gabi. Sige, sir. Simulan na natin pa makarami tayo. Tara. Oo. Excited din ako. Excited ako eh. Ito, first question natin, sir. Ano ang kadalasang dahilan kung bakit nagdadalawang isip ang isang negosyante sa paggawa ng desisyon sa negosyo? Okay. Kung bakit nagdadalawang isip. Pwede kasing maraming rason eh. Yung iba nag-aantay ng perfect timing, yung iba nag-aantay ng tama ba? 'Di ba? Teka lang, bigyan ko muna kayo ng background sa ginagawa ko para at least masagot. Sige po, tama po. Mabigyan natin ng sagot to. Opo. So by the way, ang ginagawa ko, I'm an NLP coach. Mainly I work with people na nagkakaroon ng concerns with their life. Be it emotions, be it thoughts. And ito, napunta tayo dito sa topic na to. Nakita kasi natin marami nagdadalawang isip sa mga business decisions nila. So, ako sinulat ko dito yung mga nakita kong magandang sagot. Okay? Number 1 is perfect timing. Okay? Nag-aantay kasi tayo ng right time. Timing is everything and everything is timing. Yun yung natutunan ko sa isang coach ko eh. And when working with people, nakita ko na parang ang laking factor nito. So, some people put high priority with this, kaya nahihirapan sila magdesisyon. Okay? Number 2 is, ito mo, prioritize eh. So, number 2 is lack of information. Tama. Hindi ka, parang, pagbago ka sa isang larangan or kakasimula mo lang ng isang bagay na business, wala ka pa masyadong training or information. So, syempre, yung mga decisions mo, palagi nagdadalawang isip doon sa mga decision na yan kasi hindi ka sure eh. Diba? So, lack of information. Next is no experience. So, medyo nakakonect to doon sa lack of information. So, pag wala ka pa masyadong experience, syempre, di mo alam yung gagawin. Right? Okay? Next is lack of guidance. Okay? Oo, may factor yung guidance. So, kung walang gumagabay sa'yo, syempre, palaging, yung mga decision mo palaging parang 50-50, 30% lang, o hindi ka talagang, ito tama to, di ba? Yun, ganun. Next, ito, ngayon naisip ko lang to, dependence. Ito medyo weird na statement tong dependence na to. Pag meron ka naman kasing gabay, naging sobrang dependent mo na dun sa gabay mo. So kung meron kang coach, meron kang mentor, o meron kang boss, at ang nangyari is masyado ka nang naka-connect sa decision making niya, pag nawala siya, nagkakaroon ka ng doubts dun sa mga gagawin mong decision. Tama. So kaya ako nilagay yung dependence. Last but not the least is yung belief in self. Yan yung gusto natin pag-usapan ngayon. Kasi minsan pumapasok sa mga thoughts natin is, kaya ko ba? Tama ba to? So, yun. Sir, yung follow-up question lang ako. Sinabi mo beliefs to yourself, di ba? Kapag sinabi mong, ito ba yung kulang ka sa kaalaman or edukasyon? Kaya hindi Pwede yun. Yes, Randy. Pwede yun. Belief in self, marami kasing pinanggagalingan yan eh. So, coming from, yun nga, yung sinabi mo, lack of information, lack of experience. Ang dami kasing, tama, mula nung bata ka, we're already being programmed. Tama ba? So, dun tayo teka lang sorry, Randy, nawawala ako sa thought ko eh. Sorry. Sige po. Medyo epekto pa yung putol ako doon sa thought process ko. What was the question again? Sorry. Ay, yung kanina, yung
self-belief na ano natin kanina, sinabi nyo po. Tapos, ang kakulangan sa edukasyon o informasyon, baka, yun ang isa sa mga naging dahilan, di ba? Opo. Teka lang, sorry na nadidisorient lang ako dun sa sa thoughts ko. Sorry. Oh, sige po. Wait lang. Is it okay? I'll just drink water. Sige po, sir. Sige po. Nahirapan kasi. Sorry sa sipon ko. Okay. Importance ng belief in self. Or ano yung ulit yung question kung bakit hindi tayo nagkakaroon ng belief sa sarili natin? Opo. Hindi tayo nagkakaroon ng belief sa sarili natin because minsan it's about our upbringing. Nanggagaling to minsan sa parents natin kung paano tayo pinalaki. Minsan dun sa mga kaibigan natin, napupull down tayo dun sa mga experiences na ganon. Hanggang sa pagtanda natin, nakikarry on natin to. Kaya karamihan ng wina-work on natin with working with self-belief is to work with those experiences and memories also. Para mas maayos natin kung paano natin siya maintindihan natin na experiences lang siya at hindi ito nagde-determine kung sino tayo ngayon. At kung sino tayo ngayon is kaya natin siyang baguhin para ma-improve natin kung ano yung maging tayo yung best versions of ourselves. Ayun. So ako yun yung tingin ko doon. Galing. I'm trying my best. Sorry. Nahirapan lang ako mag-internalize with some stuff but I'll do my best. Yes. Sir Ken, sa anong sitwasyon ba pinaka nawawala ng tiwala sa sarili ang isang tao o isang negosyante kapag nagde-desisyon na siya? Situation. If I were to think about it, meron ako isang client na hirapan siya mag-decide because kailangan niya tanggalin yung tao niya na matagal na yung tao. Etong mga factors na to kasi connects with emotions na eh. 'Di ba? May mga ibang bagay na naapektuhan. Tama ba? Oh. So kung ganun kasi, kung titingnan natin, ang dami natin kailangan i-weigh in. Minsan hindi lang kailangan nakatutok tayo sa business sa profit, 'di ba? Pero kailangan din natin intindihin yung mga pamilya na nadadamay, yung mga how it will affect the team members, how it will affect the production team, 'di ba? May mga ganong bagay. So yeah. Ayun. Sir, itong next question ko, sir. Paano naapektuhan ng takot sa pagkakamali ang decision sa negosyo? Teka lang. Paano naapektuhan ng takot? Ang pagkakamali. Fear. Sa pagkakamali. Fear of making mistakes. Yes. Okay. Ito yan. Let's work with generalizations. There are some business people who don't have fear of mistakes. Yung meron tayong mga nakikitang mga tao na sulong lang ng sulong. Tama ba? Yes. Pero meron din tayong mga nakikita na business owners that pag nagkamali sila tapos sobrang naapektuhan yung business nila, natatakot na silang ulitin yung mga ganong decisions. It's Correct. because tingnan natin, did we learn from our mistakes? Did we even map the mistakes that we did nung nakaraan? Kaya I think ang isang sinabi ko doon sa isang client ko was to attend or read more books or be more involved with watching podcasts of business owners committing mistakes. Kasi when you get to fear it, hindi mo na siya hindi ka nasusulong kadalasan, di ba? Pero ang ginagawa ko doon sa iba is kailangan natin i-expose slowly yung mga tao with that fear para dahan-dahan nilang matutunan, ma-face to. Because minsan, kaya tayo nagkakaroon ng fear at hindi natin siya ma-overcome, minsan kulang tayo ng resources to overcome it. So, what if, kung ikaw hindi naniniwala sa sarili mo, what if there was a person or a group of people that believe that you could do it? Di ba mas dumadali? Correct. Di ba mas dumadali? Correct. So, ang gusto kong tingnan when a person is having a big fear of making decisions is teka lang, nangyari what happened in the past, kasi learned ang fear learned yan. So if learned siya, teka lang, intindihin muna natin what made you fear it in the first place. Baka mahanap natin dun yung sagot.
And then moving forward, slowly, i-build natin what has to happen for you to overcome this. Because as you fear this business decision, the most likely the business is not scaling or it's not growing. Tama? Tama. So, ngayon, kailangan natin i-help yung business owner to find the patterns, to give them the resources, or even give them the belief or the support so that they could overcome it. Because sometimes yun nga pag na-overcome mo na isang bagay, minsan alam mo na internally ko ano yung gagawin So, dumadali na siya on to the next problem. On to the next problem na naman. Sir, ito, follow question lang. Paano ba gagawin mo? For example, natatakot ka. Ito kasi baka magkamali talaga ako. Ano ba yung dapat mong unang gagawin para ma-overcome mo yung fear? Sa akin, ito know where you are. Weird nung answer ko, pero to overcome that, know where you are. Meaning, I want you to be in the present. These are thoughts These are thoughts coming in. So if you have to, you are classifying your thoughts na parang, negative. Pero teka lang, nasan ka ba ngayon? Nasa present. Yapa. You're not in your thoughts. So I want you to visually take a visual step back. So kung nandito ka sa loob ng utak mo, I want you to take a step back. Take another step back so that you could see a bigger picture. Okay? So when you see a bigger picture, now, mas marami ka ng resources to play with. Okay? Minsan kasi, when we are too involved with the problem or involved with fear, we try to solve it alone. Tama? Tama. Okay. And ito yung sistema kung bakit merong mga coaches, may mga therapists, may mga kaibigan sa business so that you could actually use these resources. So kung ikaw, nandun ka sa mismong gitna, teka lang, sabi ko nga una, I want you to be present first. So that wala ka dun sa mga thoughts na yon. Pag nandito ka sa present, mas madali kang mag-step back. When you visually step back, you see a bigger picture. Now, titingnan mo muna, can I really solve this? Can I work with this? Kaya ko ba? Teka lang, kung hindi, next step muna tayo. That's where systems come in. Ang next system ko is, I need to get resources from other people. So be it watching YouTube, watching programs like this, watching podcasts, going to events so that I could get resources. What did you do nung nandito ka sa sitwasyon na to? 'Di ba may mga ganun tayong mga tanong, 'di ba? We look for people who encountered the same problem or same fear. Tama? Or same business decision. And we could ask them, what did you do when you faced this? And sometimes their answer could give you the right thought, the right insight that could lead you to the actions that you need to get over your concern. Ayun. So, Yes, galing. Oo. Ano yung papel ng mindset sa pagkakaroon ng kumpiyansa sa paggawa ng desisyon? papel ng mindset. Sa akin, sisimplihan ko lang yung mindset. When your mind is set, it is a mindset. Di ba? Di ba? Yes. It makes sense, di ba? So, sa akin, ang importance kasi ng mindset, may mga fear mindset, may mga growth mindset. Ganun lang, simplihan na lang natin tong mindset kasi malawak yan eh. We get to focus, people get to focus on different mindsets kasi. Minsan napalaki tayo with the fear mindset. Pero, tandaan natin, karamihan na nakikita natin nagsasucceed have a different kind of mindset. Tama ba? Tama, di ba? Yes. Okay. So, ngayon, I want you to classify first anong mindset meron ka. Nandito ka ba ngayon nandito ba ako sa fear mindset ngayon? Kasi pag na-classify mo nga na nandun ka sa isang certain mindset that is not helping you, you have to push yourself or you get other people to push you to lead you to a better mindset, which is a growth or a building mindset. So pag nandun ka na sa growth mindset, dito na pumapasok yung mga questions that you could ask yourself. What has to happen for me to be better? What can I do to make this business decision serve a lot of, get me more clients? Diba? What has to happen? Gets mo? When you are in a fear mindset, more on kinakain mo yung mga nangyayari. Apa. Pero when you shift to a growth mindset, dito pumapasok yung teka lang, you could shift with a question eh.
ano yung kailangan mangyari para mapalipat ako sa isang growth mindset? Teka lang. So, it starts with awareness. When you become aware of where you are, anong mindset meron ka, what are you thinking, dito ka na magkakaroon ng power to actually go to different mindsets na. So, again, list down questions na pwede ko ibigay sa inyo. What can I do better? How can I do this better? Why is this not working and how can I make this work? So, some simple questions, but this is very, very strong. Correct. So, mindset, so usapang mindset, ako ganun yung pag-shift ko eh. When I see a person or I'm working with a person with, papansin ko yung mindset niya is really, really focused on the negative. Teka lang, I challenge that. Teka lang, if this thought would lead you to a negative route, what other thoughts could lead you to something positive and lead you to better results? Ayun. So isang question lang, shift ka agad yung mindset niya. Tapos repetition hanggang sa maging confident na siya doon sa ingrain na natin yung thoughts na yun or yung belief na yun sa kanya. Ayun. Ang gaganda ng mga tips natin ngayong gabi, no? Ang ganda ng usapan natin. But, Sir Ken, ka lang dyan, ha? Stay put ka lang dyan sa iyong, inom ka mo ng water. Oo. At muna tayo, mag-break po tayo. So, magbabalik muna ang business natin to. Business natin to. Life business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Dahil ang UNTV ay may advokasiyang tulong muna bago balita. Handa kaming mag-abot ng kamay sa nangangailangan. Sa panahon na kailangan ninyo ng rescue, maaari ninyong tawagan ang 911 UNTV. Handa kaming tumulong sa inyo. Ito ay sa pangunguna ni Mr. Public Service, Kuya Daniel Razon. Handa kaming tumulong sa inyo. Dial 911 UNTV. Nasaan ka kaya kapag biglang yumanig ang lupa? Handa ka ba kapag ito ay tumama? Ang lindol ay biglaan. Ang araw at oras ng pagtama nito ay hindi mo malalaman. Upang makapaghanda sa ganitong uri ng kalamidad, makinig sa mga balita ukol sa lindol, makilahok at seryosohin ang mga earthquake drill. Alamin ang mga dapat ihanda bago ang lindol. Ipasuri sa mga otoridad kung ang inyong tahanan o opisina ay earthquake ready. Higit sa lahat, ihanda ang sarili. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350. Palagi kong ibinibilin sa aking mga anak na wag makikipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Pero bakit sa social media, pumapayag tayong makipag-usap sa mga taong pareho ninyong hindi kilala? Kapag sa social media lang, walang banta? O mas malala pa? Ituro natin sa ating mga anak ang tamang paggamit ng teknolohiya. Isang paalala mula sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Life business natin to. Verdad 1350 ang UNTV Radio. Live din po kami sa Facebook, sa UNTV Radyo La Verdad at on our page mismo sa business natin to, on air. At sa YouTube naman, yan ay UNTV News and Rescue. At ako naman si Manuel Recuenco, kapartner Randy. Magandang gabi, ang ganda ng usapan nyo. Yes, magandang gabi uli, partner Manuel. Ang ganda ng kwentuhan, no? Regarding, napunta tayo sa mindset. Kasi ang mindset ng isang negosyante, napakalawak eh. May negative ka dyan, may positive. Oo. Yun ang mahirap eh. Paano mo i-balance yung mindset eh? Oo, na-imagine ko habang nagsasalita ang guest natin na dapat parang consistent ka. Ito yung mindset mo, hindi dapat papalit-palit. Kasi yun, nandun yung goal eh.
nakaset sa isip mo. Ngayon, Sir Randy, kapartner Randy, ay makakasama pa rin natin sa pagpapatuloy ng ating sa part na ito, sa portion na ito ng business natin to. Makakasama pa rin natin ang Sales and Persuasion Trainer, Mr. Kenken Somera. Sir Kenken, muli magandang gabi. Hi, Manuel. Hi. Yes, Magandang gabi. good evening ulit. At ang ganda nung sinimulan niyo kanina, kapartner Randy, pero gusto ko rin itanong tungkol sa isa pang bagay. Nag-mindset kayo sa pagbe-business, hindi basta-basta ang paglalagay ng mindset kapag may business ka. Ngayon naman, ano yung mga hakbang, Mr. Kenken, na maaaring gawin ng isang gusto magnegosyo para magkaroon siya ng tiwala sa sarili sa pagdedesisyon, lalo na, let's say, itong magdedesisyon na ito ay magsisimula pa lang ng kanyang negosyo at ganoon ang karamihan na isa sa mga target namin dito na mga audience, yung mga magsisimula pa lang ng negosyo. Ayun, okay na. Luminaw na yung audio. Okay. So, tips for those who are starting, no? Tama ba? Apa. Yes. Okay. Una, understand, pwede ka mag-mind map. Okay? Etong mind map na to is, meron mga apps na to sa internet eh. So, i-search nyo lang muna, mind map, how to mind map. So, ang point dito is para maglagay ka ng isang central thought sa gitna. Tapos, lahat ng maisip mong kokonekta doon, isulat mo. Okay? So that when you start your business, or kung anumang idea yan, nakikita mo kaagad yung lahat ng ideas mo visually. Hindi mo siya kailangan isip-isipin palagi. Pwede ka naman mag-mind map din sa papel. So mag-drawing ka lang ng isang bilog, tapos kunwari, business ko. Tapos lahat ng kailangan mong isipin, isulat mo na doon. Okay. So marketing, sales, Yes. hiring ng tao, ganon. So ngayon, hindi mo lang siya naiisip, nakikita mo na siya ngayon visually. Okay? So ngayon nakikita mo na, pwede mo isulat doon lahat ng parts na pwede. So, additional thing ngayon, iba na ang panahon ngayon. Bakit? Kasi meron na rin AI. Yes. Tama? So, Yes. you could also start by using a big brain, which is yung computer. Diba? Yung AI na yan, collective thoughts na yan eh, collective ideas na yan eh. So, pwede mo rin gamitin yon. So, by asking ChatGPT or kung ano man na AI, you could ask the questions na usually na tingin mong dadaanan mo sa pagsisimula ng business mo. So, how do I register this? How do I ganyan? Okay. Next step na naiisip ko dito is getting a mentor. Okay, getting a mentor or getting a coach. So, bakit? Kasi etong mga tao na to, or sa business owner na nakapagsimula na, they already have done it. Nasimulan na nila eh. Nagawa na nila. So, ilang taon na nilang ginagawa yan. So, nadaanan na rin nila karamihan ng mistakes. So kung para mas medyo tumibay yung loob mo, you could actually inquire or look for them or get their services. Pwede ka magtanong. O mga kaibigan mo lang sa business, nakapagsimula na sila, sir, ano po yung mga ginawa ninyo para maging solid yung business ninyo? Kahit minsan patanong-tanong ka lang na yun, nakukuha mo kaagad yung insights na kailangan mo para maging buo yung loob mo. And last but not the least, I think communities. Okay, yan. May mga groups ngayon sa Facebook na nagtutulungan. So, same thing with the mentors and coaches. Pwedeng sumali ka dun sa isang Facebook group. Pwede ka nga kaagad mag-search dun sa search bar, baka natanong na yung tanong mo. Or, mag-type ka lang ng question mo and nagugulat ka na lang. Yung mga tao dun sa mga groups na yan, napaka-willing nilang tumulong at magbigay ng inputs nila. And then when you get their insights and inputs, syempre, doon nabubuo rin yung loob mo and by learning from their resources and mistakes. So, Yes. yun. Napakaganda nun, kapartner Randy. Talagang importante na makipag-communicate ka at hanapin mo yung mga tao na makakatulong sa'yo na nandun na mismo sa field na yon, kapartner Randy. At hindi lang tama yung sinabi ni partner Ken, no? Actually, pumunta ka lang sa Facebook. Sample lang natin Facebook. Dami. Oo, mag-type ka lang doon, mag-question ka lang
Sabi mo lang, paano ba ito? Gawin. Ito kasi yung problema ko. Ang daming sumasagot. Oo. Talagang sumaan sila, sumusuporta. Hanapin mo lang. Pero may tanong pa ako mamaya tungkol dun sa mga communities na yung kapartner Randy. Kasi pwede ako magduda na ito ba talaga. Pero alam ko may tanong ka, kapartner Randy. Go ahead. Ito naman katanungan ko, Sir Ken, no? Paano ba yung makatulong ng malinaw na layunin sa pagpapalakas ng kumpiyansa sa sarili at sa pagdidesisyon? What do you mean na malinaw na layunin? Ano yan? Clear path siguro ng ng iyong Clarity. Oo. Okay. Ito, napapansin kasi natin, ito, kahit naman hindi sa business kahit naman sa mga working with problems and mental health, minsan, pag hindi natin alam yung purpose natin, lalo na sa buhay, minsan, hindi natin alam kung anong gagawin natin 'Di ba? So, dito pumapasok yung mga approaches like Ikigai. Ito, nakatulong din sa akin to I mean, understanding muna who I am. Ito, gusto ko lang i-clarify ito what I do beyond being a persuasion trainer, I'm a coach, I'm a therapist. Okay? So, ang laking bagay dito when I get to ask my clients, sino ka ba? Kasi minsan dun pa lang nagsisimula yan na lahat yan. Most people don't even know who they are. That's why ang hirap tumindig sa kung ano yung dapat nilang gawin. What are you really good at? What are you bad at? Diba? And most people don't even spend time to give themselves me time to ask themselves questions, to really map who they are, to really map their business. Ano ba yung, sino ba ako? Am I really confident? What makes me not confident? Kasi pag naisip mo na, pag tinanong mo sa sarili mo, confident ba ako? Tapos may inner voice ka na nagsasabi, hindi ka confident. Di ba? Isipin mo yun, yung sarili mo, kalaban mo. Right? So, you have to understand how to work with it. Yun yung wina-work on ko. So, when you get to find who you are, when you get to be clear with that, a lot of things will align na. So, same with making decisions with business or with anything. Sulat mo sa papel. Sulat mo lahat. Pwede ka ba maglagay ng pros and cons when you're making a decision? Lagay mo lang doon, pros and cons. Para lang nakikita mo lahat ng mga pwedeng mangyari. Ano yung mga options mo. Tama? Because in Neuro-Linguistic Programming, one of the key things na gusto ko i-share dito sa inyo ngayon na natutunan ko dyan, the law of requisite variety. Sabi doon, medyo malalim yan. Medyo malalim. Requisite ako nalito din ako dyan. But nung a friend explained it simply to me, sabi lang niya, the person who has more options has more control over the system. So sabi ko, ano ibig sabihin nun? Okay, if I have more options, that means hindi lang isa yung sagot ko. That means I could choose which is the best answer. Yes. And when you find clarity, at you get that from having a lot of options then You find what is ano yung tama para sa iyo. You know who you are. Mamimili ka na lang kung ano ang tama. At ang isa pang maganda sa sinabi ni Mr. Ken, yung sino ka? Anong klaruhin mo ano ka at ano ang gusto mo? Para bang nare-realize ko partner Randy na tayo kasi kalaban natin minsan sarili natin. Yes. Kaya pag natalo mo ang sarili mo, talo mo na ang lahat ng bagay. Sarili mo na nga yan Lalo na pag may pangarap ka na gusto magawa. Pero dun sa sinabi ni Mr. Ken na pumunta ka sa communities na makakatulong sa'yo, lalo na kung gusto mo magsimula ng negosyo, paano ka makakasigurado na ito yung community na dapat kong samahan? Lalo na online, Mr. Ken. Okay, tama. Okay. Ako, part ako ng sobrang daming community kasi. Kasi agree ako sa'yo. Yeah. Hindi, may mga communities dyan na hindi mo naman alam kung ano. Minsan nagpro-promote lang ng programs nila or ng di ba? Hindi mo naman sure So, sa akin, ang ginagawa ko is when you get to ask a question, mapapansin mo yan dun sa dami ng gustong tumulong sa'yo. Okay. So, pinapanood ko muna yung mga communities na yan. So, when I go into one, mapapansin mo, may nagtanong ng question tapos biglang may iba binasag ka agad. Hindi man lang binigyan ng chance magkaroon ng conversation, biglang one-sided ka agad na opinion na
basag ka agad yung mismo nag-post na humihingi na nga ng tulong. Yeah. So I look for communities that have heart. Meron mga ganon, may mga tao lang na nandun na. And if you see, may mga communities na marami ng experts. Yes. So may mga bigger communities ngayon na pagkapasok mo nandun, ang dami ng experts na nandun na talagang nagbibigay. And ito yung extra points. May mga paid communities din kasi na hindi natin alam. So mga paid communities, nandun, syempre nagbayad ka na, di ba? So pagbayad mo dun sa loob ng community, yung ibabayad din. Mhm. So ayaw nilang masayang yung pera nila. Talagang maayos sila, professional sila lahat sumagot dun. Oo. So hindi lang yung parang pumasok ako sa Reddit or kung ano-ano, anonymous lahat nung nagsasalita. No. I'm suggesting communities that have face value. Meaning, mga real people, yung mga nandun hindi nakatago sa mga anonymous masks na random na pangalan, picture ng pusa, di ba? So, at least, when you go into these communities, you could double check their background. You could, profile. it's a check mo, profile mo muna. Right. Oo. Yes. So, ako, yun yung mga suggestions ko. When you go into a community, look for Yes. communities that have heart. Or if you have the money to invest, go to paid communities. You could get more value from that. Ang ganda nun. So Ganda. maganda. Gusto kong masundan yung mga ganang kapartner Randy kasi napakaraming naghahanap ng gusto makatulong sa kanila. I-sure nila na yung makatulong talaga ay willing na makatulong. Sabi nga, may puso. Those communities have heart na makakatulong talaga sa'yo. Kapartner Randy. Correct ka dyan, partner, no? Ito, Sir Ken, ito I think last question for me tonight. Ano ba yung maipapaya nyo sa mga nagbabalak mang negosyo na nahihirapan magtiwala sa sarili at natatakot mabigo? Kasi fear nga daw, sabi, Baka di ba? malugi. Malugi, di ba? Totoo yun. Let's be real. Ayan. Let's be real talk. Alam naman natin sa kahit anong mga bagay na papasukan natin, wala naman talagang 100% sure. Okay? Ako, yun yung mindset ko eh. So when I understand that there's no 100% sure, you have to still understand why you are doing it. At kung bakit yung ibang mga tao na nauna na sa'yo is tinuloy pa rin nila. They saw something. Ano yung nakikita mo para tumuloy ka? Malaking factor yun. Kung ngayon pa lang magkakaroon ka na ng sobrang laking doubt, huwag mo nituloy yan. Diba? Tama. Pero kung titingnan mo, merong part sa sarili mo na parang hindi, parang ito yung para sa akin. So even with doubt, you have to find that thing, you have to find that push para you can take that first step. Sometimes it just takes that first step eh. So if you can't find the internal push to make that first step, you find people that could help you make that first step. That's why na kami ay nakapag-invite sa inyo, Mr. Ken, para malaman itong lahat ng ito. Pero, pasensya na medyo mahaba lang talaga or konti lang talaga yung oras natin. Pero, kailangan na talaga mag-stop muna. Pero, baka may time si Mr. Ken, kapartner Randy, may invite sa podcast ninyo na BNT Extended. Talagang extended yun. 1 hour, pwede rin makapagkwentuhan. Pero may event ba kayo, Sir Ken? Go ahead. Promote your event. Go ahead. Wala naman akong event. More on, I do one-on-one coaching and mentoring. Nice. So, more on communication, persuasion, and ngayon, building confidence. So, meron akong program. It's called Confidence on Command. So, sabi ko nga, hindi lang ako coach or trainer. I'm a therapist. Alright. So, more on installing and working with programming, internal programming yung approach ko doon. So, yun lang. And that's your podcast. Message May lang. podcast din kayo, right? Mr. Ken? Meron akong podcast. It's called Self-Talk with Ken Somera. It centers more on mental health naman. Alright. So, yeah, negative self-talk, yun yung yung topics ko doon. Alright. Thank you so much, Kapartner Randy. Maraming salamat, Sir Ken. Thank you po. Ayun. Maraming sa pagbisita po sa amin. Sana hindi itong hali, Mr. Ken Somera, Sales and Persuasion Trainer. Maraming salamat. Ayun. Yan, grabe. Siguro yung maraming makukuhang information or turo or kaalaman ng mga magsisimula ng business doon, kapartner Randy. Yes, tama ka dyan. Yung fear sa pagbaksak mo. Oo nga. Kapag na mo na yun, Overcome ka na. Yes. Partner Chris,
Nawala ka. Nandiyan ka na. Nandiyan ka na pala, Kapartner Chris, at naka-pink ka ngayon. Alam mo, natutuwa ako. Napaka-fruitful yung discussion natin with Mr. Ken Sumera. Bagong taon, bagong pag-asa, napakarami nating natutunan from this discussion tonight. Ayun. Sige na, out na tayo mga partner, no? Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Salamat. At sana itutuloy na lang ito sa podcast ni Kapartner Randy, Kapartner Chris, and BNT Extended. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat po. At syempre, out na tayo mga partner. Sa negosyo, walang imposible. Dahil ang negosyo ay kaya natin. Dahil business natin to. Paalam. Thank you po. Good night. Ganda gabi po. Salamat po. Lahat masasagot basta kay Chris at Randy. Lahat masasagot dahil business natin ito. Dahil